0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready-mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, bus o init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store.
Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di ba kaha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo, moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, ato na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum. Ana-anay mutang sa CV Alcuino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Andam sila utagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum. Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Naa, depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, ato na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia oy, Stone Grill. Alang sa inyong mga reservations, orders ug uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Adto na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves pa! Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano,
Siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukwahi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga sama pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongos noon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang Hilongos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamambayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinabag-an gipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga Hilongos noon. Mayor Guillermo Imong Navarroza,
Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Ilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Ilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan og karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat og didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa nagkadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamumbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa pag-usab sa dagway sa lungsod sa Ilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, busok ug init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz,
absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga ana nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marion FM.
is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM. Alas 10:02. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo. Okay, gala, kumusta? Og mazong good morning na pod, Hilongos! Ako ko, wala ka. Welcome! Sa lain na sa datong pagpanag-uban sa Tulumanon. Kaharuhay ko. Ang inyong Tulumanon! Hilongos sa lungsod mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Ko na lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, manggihuna-hunaon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong buutan yamahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Diha sa akong pagpalayo, Sa gihapon, pagtuman sa kini nyo mas kalagans kahanginan. Agi sa amigo nga way pagulupan. mapasig Agi sa amigo bungoton. ongos Nga apsugon. Nansi mo tira ko biyo makik doyo kay pinanggahag na taga kontop. Alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. mahal kong hilumos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Kabuntagon ay kay sunod kong Hilongos nun. Ining adlaw mga higala nga. Kumusta na Wibis. karon? Uy adlaw na pos mga linggoy. Adlaw Huwebes kay saunan ko pizza. Cheese na oy sa buwan makikala sa Abril to'y 2025. Hilongos atong lungsod. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw manghinaot to nga nakamudiha karon sa Kapiskay, Kadasig, ingaman Kamaya. Ninito papalag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos atong lungsod mga igsuon. Hilongos atong lungsod.
Good morning, Ma'am Zilda Villahermosa Ogario. Labaw kang good pa sa morning, Sir Joy Ogario. Good morning, Sam, sa kinakusgan sa Game Day Threads. Good morning, Idol Kap Manoy Richard Benedict, Kap Manoy Rick Villahermosa Ogario. Uy, kini, ato na i-greet yung kinaunahan doon ha? Kaya naraman di mga small business niya ito kami. Good morning, Pastor Oy Benes. Ako ng idol, ha? Wapay, kuhan harvest manggaron, Pastor. Kuhabid ba sa mga doon ang sanga, Pastor, ha? Kuhabid in town. Kuhabid ang sektor ang sanga kay Morbida. Lison na, no? Dali rin mauliki ng sanga mga higala sa kini ang mangga. Walang dito mo tingnan, anong mahal ng mangga kay Morbida. Lisura ka sa mga higala pag harvest ng mangga, oy. Laliman ka magurog. Ikaw rin mapuwak nito, be, aber. Aray! Pirting araja! Pirting araja! Good morning po sa imo, gisagupan na pastor sa Oy Benes Store! At alam mo, kapil-apil ha, kay amo rin, mga small business. Mga small business rin. Pakisabaan na bukas imong asawa, karon pastor. Ay, titing, iban si Lor. Masa good morning ni mo dating. Ingon nga na! Good morning, Kuya JJ Cubio. Good morning sa tanang mga hilongos doon o sa Manila Boy. Labi na sa taga Barangay San Juan. Stiladong, malahos ni Iglesias November. Murag duda na ko ini. Ay, matag buntag mo din sa Hillary Department Store atong mga kaigsuolan ng mga Hillarians. Alam, ato good morning to diha tanan, ni Ate Tess, Maria Teresa Manla Robelios, ni Sir Wendell, Ma'am Sunshine, o si Ma'am Gingging. Ato good morning dyan ninyo tanan. Oy, di apong secret weapon. Wah, katod magpalibak. Ang secret weapon. Idol Mark the Spark Joseph Balyada. Ay, maadso pa dyan mo taod o mga kuhan ha. Maadso din mo taod mga ilang kisame. Mo taod o mga kulurop. Maadso po din mo limpyong nitso. Why nagkipili ang amigo yung ratsada na. Ratsada, kutom sa bada sa kamot. Why problema? No, na ito amigo. Mark the Spark Joseph Balyada. Kung dahil kalihukan sa lungsod, o pwede mo salida, musalida! Ano na ito, amigo? Multi-talented ba? O kung sa'y latest na, Ay, masubuntag na sa mga taga-SM, ha? Mga taga-SM. Mga taga-Esquinas Minterio. SM. Nag-harvest dyan kong mangga karondol. Hilaw pa lamang. Ato salamat na ato apikiha, Pastor Hakay. Orbida. Aslong patagdag, ay magkakapatag hilaw ng mangga. Samog ka-aslong tong. Aray! Samog ka-aslong ito managgoy, anak. Orbida, oy. Lupig ba, nag-ugom ito anak iba. Saba diha! Nga gabae! Ay, Madam Susan Canales
Bargaso Relinti. Maadong good morning jud diha sa Sitio Lipata. Kamusta man si Boss Nelson? Sige pag adso og guba. Alas 10:11 na mga igalas kabuntagon. Ipakontak lamang kung kinsa tong magpataod og atop og kisami makaha. Si Mark Joseph Balyada to, kontak ka lamang kuno sa taon pa Tomigo. Nanda ka kugihan Tomigo. Bisa unsa itaod. Mutang-tang po ni sa kuan atop. Pagod ni Boss Nelson Juan Relinti. Kamao mazo, kamao mo guba. Kamao mo mazo guba. Obhon mo mazo ni Joy. Ay, ako na din ito. Gana-contact nga niya si Father Margarito Soko. Classmate naman ng Anjing Ricto. Si Father Soko. Matod ni Father Soko nga nani ko sa kaniyang Facebook page mga igala sa Pope John Paul II Parish ang kutay sa mga kaliyukan sa umaabot mga igala nga pagtimaan to sa Simana Santa sunod Simana pohon. Naman dito ato lang man i-share sa atong page mga igala sa Marion FM nga Facebook page ang kaniyang schedule sa mga kaliyukan sa Simbahan Katoliko diya sa Pope John Paul II Parish. Matod pa ni Father Soko, doon ay bagong mensahe bago ba ito ni? Karoon ba ito ni bago ay? Mao ko ni ang ruta mga igala sa motorcade o procession alas 4 sa hapon. Villejo Building, turn right, diretso. Tay pa ha? Asa ako sa tanaw ng pizza ini ha og karon pa ba ni? Di na ni mao ang sakit na ni Birhen si Mala. Paano rin sa kumasa tag pizza daw? Saan punta ko? Magkatang mo niya, porbida ako ito balikason. Tila no? Lala. Abuta atong kuano ning kuan ni Father Soko nga kuan ang singa ini. Mga schedule sa kaliyukan. Basta din sa ato sugod Lunes Santo pohon. Karong mamabot nga lang ang Lunes. Sugod sa Lunes Santo ang pagpangumpisal naay sa buntag napoy sa hapon. No? Sugod na sa Lunes. Lunes ang pagpangumpisal alas 10 ngadto sa alas 12 og alas 3:30 ngadto sa alas 5 og mobalik pag yun kagabi alas 7 ngadto sa alas 8:30 sa kagabion. Totoo ni, totoo mga igala ka panahon, totoo ka mga schedule ni sa usakadlaw, katulo sa usakadlaw. Uy, mura po din kaon day no? Katulo sa usakadlaw. Masagan pagkaon ka naman may snack. Naay pagpagumpisal sugod sa Lunes Santo hangtod na ni mga higala sa adlaw nga Huwebes. Tepa atong karon kay basig makasabaan hinungtay ni wa din man kanimao ni Martes, Miyerkules, Huwebes. Miyerkules na di ay wala na Huwebes kaya naman ay misa mga gala ini ka Huwebes sa hapon nga rin nas gabi ang misa sa katapusang panihapon. Paghugas mustiil. Kutobra sa Miyerkules ang schedule sa pagpangumpisal sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 12, alas 3:30 ngadto sa alas 5 og alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa gabi. From Monday to Wednesday, no? Lunes Santo ngadto sa Miyerkules Santo. The rest ana maor ni mga schedule no? O sa Martes Santo pohon adunay kini ang
prosesyon. Nakadaghan naman itong karo ha. Nakadaghan. Uy, ato ni pasalamatan mga kisuran pag-usab ang pamilya nga Villa Hermosa. Meaning dugang mga higala nga karo sa kini ang mga magprosesyon ba, no? Magprosesyon karong Semana Santa dinhi sa ato, no? Ang bag-o nga na dugang nga karo mao ang washing of the hands ni Pontius Pilate. Washing of the hands of Pontius Pilate. Mao gyud mga higanti gyud mga higala nga mga tao ang ato makita, no? Mga dagko ba nga mga dibulto nga isakay mga higalas karo. Unya nakadungog ko sa kini ang tigom ba may tungod sa kananaang mga karo nga basta palihog ng mga naman ay mga historical background pod. Gawa sa istorya sa karo nga mao ni siya, example, paglatos sa haligi nga bato. Mao ni siya ang istorya sa kinabuhi ni Jesus anang panahon na. Sa lahi po nga bahin, mao po ang istorya ining karo mismo. Kinsay original ini nga nanag-iya, no? Unsay gama ining maong karo made up of ang karaan magud nga mga dibulto is made up mga gala of kanang mata made up of pearl. Perlas. Unya ang pipilan niya nakabahin sa iyang lawas bukton pa karon made up of ivory. Ang uban dili tanan. Dili tanan. Kay daghang ilipante mo disgrasya. Kaya kanang ivory makuha ra man imong mahila sa task ra man sa kuan ilipante. Yung tagtask kana mag sungo ba sungo sa ilipante. Di ka kuha na mga igalag lain. Kanang ivory sa sungo ra sa ilipante. Mo bitaw nang daghang mga ilipante ang tao na sugamak dito sa Africa diadto. Sa pag kini bang lusan ba pagka discovery ba ni ini mga igalang nga nindot ni nga material? Ang ivory daghan lang ilipante nga bungi dito. Daghang ilipante nga bungi taon dito. Sa Africa. Ambot nakakita baka si Mildred Gatselian na dito. Aray! Mabit na ng uban mga igalang nga mga dibulto sa labi na sa mga karaan nga masimbahan. Sa una nauso man ning kawat mga igalas dibulto. Kuhao nang kabatikod po sa una nga na mga daghang mga karaan simbahan labi na sa Bohol. Kay mas daghan man mga igalang simbahan nga karaan ang Bohol. Unya ang ila po nga mga santos dito ang kuan. Mga ina na lagi gawas ng karaan mga mahalon pa yun. Munang panglungguan sa kuha ang kamot. Kay mga mahalon man kini mo kawatan, wa mo kita kawatan mga galahing kabaan. Aba mo tagyapon na panahon. Aray! Saba diha! Wag bae! Ano lagi panahon? Wa mo na panahon gaba. Tidak no? Ikaw ay, alam mo ito mga pagpanganda, mga higala sa kuwan sa umaabot nga pagtimaan na to sa Semana Santa sa sunod simana. Semana Santa sunod simana. Wa sa manutikoy anak wa. Semana Santa pa. Ay, mga Diyos, ito mga order sa mga cake. Mayda. Good morning sa Rosman Modesta Supply. Dini sa mga igalang sa sa lungsod Silongos sa Merkado Publiko. Morning natin sa Oy, ayan to amigo, nagtanaw ka ron, mastilan. Show no mercy. Why loy. Police Officer Noel Alejandrino, sir. Good morning, sir. Ato, di mga galang mga amigo, no mercy na, no mercy. Alas
This 21 na mga galas kabuntagon. Dito hisgutan pero apiki man ta sa oras, no? Adi sa pagkahuman ba? Sa apiki ta sa karon igbalik laman nga ato ni unahon atong mga small business. Ha? Ato lang ni unahon nga makasugod ta sa mga istoryas pang dagkong tao. No? Ala sige, ato sa palotson mga higala ang mga ginagmay na to nga small business kay aron nga magsugod sa istorya nga pang dinagko na ni kamo na mga gagmay padaplin mo karong taon ha. Alas 10:22. Hilumos atong lungsod. Alay mga galas inyo mag-order sa mga cake. Chocolate moist cake, cupcake, banana cake. Dapat ko magalay, empanada, lumpia, kutsinta, o guban pa makakanin. Punta ka ang Ziz Cake ni Ma'am Winsilin Fortaleza Lura. Nanay mo tayo sa Barangay Liberty sa Lungsod sa Ilocos. Ziz Cake. May mo ka makontak pinagi sa numero nga 0915-343-7366. Ziz Cake ni Ma'am Winsilin Fortaleza Lura. Punta ka lang man kay pwede sila ikasabot-sabot mangingala sa inyong mga order ng pagkaon. Kumusta na ikaw? Wala problema, no? May mo mga i-customize yung mga order. Automatic Ziz Cake. Santang, ang nangita mong labian ng mga sudan. Kada Biyernes doon ay linat ang kabaw. May Momais Eatery. Nahimutang mga gala sa RV Fulache Street. Doon sa eskina sa Kabidal. Anak ng unsuan at tag-idza na ha. May Momais Eatery. Mga native ng mga manok, linat ang baka, syai, o mga short orders sa mga pansit na kontak ka lamang ang numero. Ayaw mong kawaw. Kontak ka lamang ang numero nga 0929-713-8582 0929-713-8582. May Momais Eatery. Nangita pa mong catering services, naapon sila. Kontak ka lang mga maong numero. Naapon sila sa nga mga tindahan dito sa Barangay Kalanggaman sa Lungsod sa Bato. Hantang ang inyong mga order sa wedding cake, birthday cake, anniversary cake, o uban pa mga hagalang mga okasyon. Kontak ka ang Ronisa's Cakes and Pastries. Nanahimutan kaigsunan sa RV Villa Flores Street sa Lungsod sa Ilocos, ibabaw sa Villa Rica Food Shop. Ronisa's Cakes and Pastries. Kontak ka lamang sa messenger account, sila si Ronisa Pilyas o di ba kasi Ulysses John Pilyas. Karon kay graduation naman hapit. Naghanap mga eskwelahan yung tapos na mga ilang ilang pagtungha. Inyong mga bata ka nga honor kinalag magkutong sa nina. Wala problema. Ato ang IV Goes Okay-Okay. Tanang klase sa sinina na Madesinti man, doon ay gown, Amerikana, napoy mga barong, mga branded ni Karsunis maong na underwear na, kortina, punda, habol, bedsheet na sa likos, pandagong lawas katong mga nag-dance gym naapon. Pagkita sa mga dagong braso na costumes kamataan na as low as 10 pesos makapalit na kamagalang sinina sa IV Goes Okay-Okay. Nanahimutan kaigsunan sa building diya sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay. Napoy laing tindahan tapad sa Chokes to Go. IV Goes Okay-Okay. O niya sa inyo mga igalang mga paginanglanon sa inyong mga aircon, magpalimpyo sa inyong mga aircon, sana sa bupain mo mapasigan, magpa-installer magpamuniha og aircon, split type, window type, tanang type sa aircon na bisang unsa nga brand na pero ilang gina Daikin Allen. kumusta na SAI Air Conditioning and Ventilation Services. ikaw ang akong inspirasyon. O
Kontak ka lang palihog sa messenger account si Shebert Paran. Kay karong summer, doon na rin sila makakilay summer promo sale. SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Na nahimutang sa highway mga kaigsuunan, tapad sa simbahan sa Mormons. Na diha ang SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Maadto mo trabaho na, bug down sa aircon, murang pressure. Nahala. Hilumos atong lungsod. Inyong nabati mga higalang atong mga ginagmay nga mga small business, ha? Good morning ni Mada si Ma'am Winsilin Fortaleza Lura sa Siski. Kada alas 10:30 ra doon sa matanaw sa atong tulumanon. Dito sa tanaw sa oras, alas 10:30 ra kadon. Pero si Kuan, si Mama Puring, ang si Panonistor, permanenteng na Bago ko ng radyo, Mama Puring yun. Bago ng radyo, mahalon pa ka doon. Kaubo ng tagamay ini kalakihan na to. Oy, idol, Franz Tanyo Nablia. Maso good morning na konsehal. Konsehal na makikala sa barangay Himuaw, ha? Ato ng idol si Franz Tanyo Nablia. Dapat si Frederick Rabi, dili ni konsehal. Dili ni konsehal. Yan o rin mo mo. Ordinaryo rin taon ni Momo nito amigo, Frederick Rabi. Ang Golden Sun po ni Malasiring Rabi. Malasiring ang Miss Kabulakan niya tong 1959. Osa ka nung adlaw ang binidis lokay, Domingo. Pagbidat tiwi, niabot na naman ka ng pagkadaro na wak kay ba kalos anang binidis lokay. Ano pa ni mong ligdog kasaba, oy. Ang binidis lokay, ha, karon mga Domingo, alas 5:30 ang diha sa may St. Anthony Square. Diha mas may panis. O diha, anak di pagayon ang kini ang bindita sa Lukay karong umaabot mga higala nga adlawng Domingo. Damo dito Lukay. Og usa ka palwa na ito dadon da kamo. Ha? Wag no. Ano mo lamang hudan ang usa ka punuas lubi og kanang kuha ng dahon kay pina pa brinda sa lubi. Aray! Ano ko lang mapikiha? Magamay man o dako ng inunda nga kini ang Lukay. Ang dili lagi na ticket pa daw sa langit. Dili na ticket pa daw sa langit. Dili pa nagkuhay sa kuan Lukay. Maynor daw may go. Titing Monro Villas. Macho, good morning. Di mo natin. Og di mamyan. Og sa imong tibok pamilya diha, ha? Kumusta mag imong mga insurrectos natin? Wakan sa magpa-kuan? Si Malasantan narbahabit na hinolsol na? Tagaw na, kuanan nga, murag puasar din tayo. Sa tanang sugo sa si Malasanta, puasar din lang gituman. Aray! Ano? Kana ka itong pagpuasa mga ilang giseryoso og tuman taon. Ato na mga amigo. Ay, good morning, Ma'am Alma Orhel Cabradilla, Dator.
Idol Boss Sam Miraplor. Ano ka si Boss Sam sa mga uyab-uyab karon da? Idol Boss Sam. Wala mo tagad si Crash, Idol Boss Boss Sam. Naon sa kang Crash, no? Nangutana si Orleans Otrira, og si Hector Otrira ang schedule sa Semana Santa sa simbahan sa San Juan. Naalagi sa Facebook page sa Pope John Paul II Parish. O, nadiha ang schedule. Tanan. Oh, magpalatos mo dito. Kamo Orleans o Hector. O, pagpalatos mo dito, ha? Palatos mo. Andaman mo dito kung sa kabugway ng aroma ni Pader Margarito Suco. Wa ko no gyapoy puasa. Haigo dating. Why puasa? Slim and fit man lagi. Sige, ino mo fit and right. Fit and right. Ingon wa no. Manang mga slim and fit. Mado po na, aron nga manguli, dili mabugutan nagbarko, di magtakilid nagbarko. Gaan man mga tuwa, gaan. Ako nga di mo gaan, ha? Murisiko kayo na mga higala, kanang humay nga wa, magpuasa ka na pang tao. Tao pa na si puasa, risiko, oy. Ha? Murisiko, oy. Oy, good morning, Drickson. Why magpalansang karon? Gipaabot pa nila Drickson og mosugot mas Orleans og si Hector magpalansang. Aray! Kaya kining mga tawhan na magpalansang di lang tingali kuhaon oy diha na lang. Saba diha, mga babae. Sunod na si Masanta kuhaon ba no? Utang ka sa tao oy. Wabay, Jumongs na all. Bato, good morning din sa diha sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Ipalag na sa Orleans. Gara namang kagaw. Aray! Ijawat mo lamang mama, kuha-kuhaan ka man ng ito mga ipagpasan. Ay, good morning, Sel Noel, Alihan Reno. Kini, may klaro, bisa Magsima Santa, no mercy! Why, loy, loy! Resulta sir sa why loy, loy, na. Agaw ubo, ay pagkahuman eh. Bisag uwan, mosungasong ka, Jud. Sungasong uwan, bahala na. Why lagi loy-loy. Aron ka, Jud, lamang makadua. Oo, magpasingot, aron nga, mohimsog atong kalawasan. Ang resulta na, lakoyong may noon. Ingon wa no. Na-defeated ang purpose kini nga to mga kalaki sa Hilbida. Ing samot masakito din. O panay labot mga pamaol ha. Imbis nga magpasingot ano nga bulagsik itong lawasan. Malakoyong mahinoon ta. Good morning, Adetis! Maria Teresa Manla Robillos. Ako ani classmate ng imong sa walking. Amot na mabaka ang team wakwak. Team wakwak. Dias Baywalk. Matag buntag na ha. Basta way uwan. Boss Wasay Rilente. Madyo good morning mo na, boss. Ma'am Vivian Labidis. Ang buhing kamatuoran sa Amigos Skinik 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Mix. Naahan ha. Ma'am Vivian Labidis.
Sa una, di puslan, karon magamit na. Oh, ang buhing saksi, ha? Buhing saksi ni sa atong Amigos 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Mix. Gikan sa pagka lakoyong, ngadto mga gilas pagka lagsik naglawas. Sa una, di puslan, karon magamit na. Kung sa pain song gihuwat, order na! Ilara, ati tumod! Ati tumod! Bisang asa nabit sa Ilongos. Way labot San Antonio. Way labot San Antonio. Lago na ka to, di naman na. Mensahe lang ha, mensahe lang. Alam sa ato mga lang. Amigos 15-in-1 Skinek Herbal Coffee Mix. Ganahan sa mga tanaw sa artista. O, ari lang mo diri. Aga lang ko haguan. Good morning sa atong The Undisputed former Councilor sa Lungsod Ilocos, former Councilor Cristoto Boyong. Naila, ari ta mga igalas atong mga istorya sa pangdagkong tao. Kamu diha tiwi mga gagmay mo, palaplin sa mo gamay. Oh. Ari ta, nakalabay mga igala nga mga adlaw. Kananaang dili na po dili na po quadcom, tricom na nakuha ang usa. Nakuha ang usa. Tricom na lamang, madugay in dualcom. Ay nagpaygayon mga kaigsunan og hearing dito sa Kongreso, labot mga igala sa kinibang mga peddlers of fake news. Hilungos atong lungsod. Peddlers of misinformation. Peddlers of disinformation. Sa laktod, grupos mga bakakon. Aray! Unsa man itawag ni mo ana? Ha? Unsa lagi itawag ni mo ining mga tawhana? Di ba mga bakakon man ning mga dagko? Oh, napay usa magpakabagudo o bugado. Paigo. Ha? Gawa sa itong usa ha, katong former undersecretary sa PCOO, si Attorney Trixie Angela Lopez. Gawa sa ito niya, abogado, mo ito klaro. Hindi na makiglali sa ito, kay abogado mo ito, kita di man. Apan the rest nga mga vloggers. Oh. Wako kitag vlogger mga higala nga nidapig sa administrasyon or kontra mga galas mga Duterte ang giapil sa pagpatawag, much less kinipol mga galang mga mainstream media. They all belong mga galang to the same industry, information. Oh, pagsabwag mga kaigsunan sa impormasyon. Ang gipang imbitar ang dunay daghang mga reklamo kini mga higalang mga dumadapig sa inyong idol. Kay tinuod mampod. Ha? Tinuod mampod good. Kini mga higalang ilang mga gipang bat-bat niya sa ilang mga vlog. No. Sa ilang mga post sa mga social media. Way mga basihanan o gani kining uban lahap kadto og blatant lie. Hilungos atong lungsod. Pero mura naman lang mga abogado hinon nadugay. Nakabantay mo? Ha? Diha mga igala katong usa Mark Lopez. Oh. Limang ka? Makaako siya tan-aw sa inyong duha ka mga mata eye to eye. Nga ang iyang gisulti usa ka dakong bakak. Wa pagani usa ka minuto ang nakalabay nga namakak sita. Di ra makasud mo angkon gahi pa mga elastig ah. Mao ni ilang nakotlo sa ilang pag-training, ha? May tungod og information dissemination dito sa China. Sumagod tanawa ng propaganda mga igala sa China. Oh. Bisan pag-unsa na mga igala ka dili gid mao. Pugson ka mapagtuo sa usa ka butang nga itom nga kini usa ka puti.
magdaog na mga barkada nga hangtod hinuon nga ikaw magduda na ka nga ang itom puti di ay. Mao na problema. Ngalaw na unsa nitong katilingban karon nga maadto pagkabahin-bahin? I think dili na ba ito tingali di maulian. No, ako nahadlok ko nga dili na di maulian. Kay atong gi-weaponize mga higala ang paggamit sa misinformation. Sa una kay mangampanya ka, no? Kuan kag usa ka advocacy. Magsige ka mga propaganda. Propaganda. Oh. Ang nakadaot lang kay kini karon ang tuuhan mga higala sa daghang mga tao ang dili mao. Hilungos atong Ngano lungsod. man? Tungod kay kung nakabantay mo karon in the advent mga higala ning social media, doon na tayo na-develop sa atong mga kagalingon nga confirmation bias. Unsa man ang confirmation bias? In English ra ba na? Oh. Nagsugod dihang sa buwagan mga higala o pagduda. Ha? Gani, gilahap yun nila pag-ingon nga di kasaligan ang mga balita. Bisan ang mga mainstream media kana bang ato bang gipaka-normal mga higala nga basta dili gani pabor sa tong idol di na mao nga balita. Hilungos atong lungsod. Binayra na. Nanalatan niya na, no? Wa may industriya mga higala ining kalibutan nga way mga sagbot nga naapil. Tinuod man na, no? Ako taon-taon ba ko dito sa kalibutan sa media, tinuod na. Nga doon na mga higalay, bayran. Dunay mabayran. Dunay mga mangortahay nga mga sakom sa media. Dako ng true. Hilungos atong lungsod. Ako mo maingon ko dito, dako ng tinuod. Apan kining mga tawhana nga naghatag mga higalag bullying sa imahe sa kitibukan sa media itself. Ha? When we talk about media, katubang mga independent gyud ba? Mga independent. O establisado na mga gala nga mga news outfit. Example, ABS-CBN, GMA7, News 5. Sa mga radyo, DYHP, DYRF, kanang establisado na mga, doon na track record mga gala sa kining kasaligan nga mga impormasyon. Hilungos atong lungsod. Tingali doon ay pipila nila, no? Pipila sa ilang rank ba? Doon ay mabayran. Doon ay mudawat. Bumburadyo. Tingali doon ay pipila. Apan it does not represent the whole of the media industry. Hilungos atong lungsod. Maubos ako gamay. Ngano? Tungod kay kining ilang gibuhat naghatag ra nilag buling. Apan ang ilang sayop nga buhat maorgi ato ipahid sa kitibukan sa mga legitimate nga mga news outfit. Dili ni sila mga lehitimo mga higala nga mga media practitioner. Mo ni sila gitawag og mga attack and collect, defend and collect, ACDC. Ang dili tanang sakop sa ilang gayon nga mainstream media, quote unquote og mayon ra mga mainstream media mo ra bitaw og mahugbang bugal-bugal. Ya mo ra bitaw mga higala og ang mga vlogger pa mo rin adunay taas nga track record sa maghatag sa saktong kamatuoran, sa saktong mga higala impormasyon. Unya kining mga mainstream media, i-quote la mainstream media, murag ila mga higala i-associate nga di ni katuuhan. Ikot. Di man iya sa di pa ka mga higala masod anang kalibutana. Ako wa makoy formal nga kada ang edukasyon may tungod sa journalism. Di man ko journalism. Ha? Wa koy formal nga edukasyon. May tungod og kada bang
Giskulahan ko ba? Apan, with my vast experience mga igala sa media, I think, naputi ko standing mo sulti mahitungod, anak. Ha? Naputi ko standing, no? O, magigis ko, anak. Ang journalismo, manggod, doon na sa siya mga igalay, disiplina nga gisubay. Ha? Doon na siya disiplina nga gisubay. Doon ay parameters, doon ay ethics, doon ay standard. Aglabaw sa tanan, doon na daghang mga filter. Kada mga igalang mga manggawas, labi pa sa mga newspaper. Doon na daghang mga filter. Kay, naigitaw akong editor sa mga newspaper, ha? Oo. Sa mga broadcast, kung sa broadcast, kada mga igalang, Sibya ba? Manay broadcast no, Sibya. Dili na isibya sa mga mantalaan, ha? Di na mao. Kay ang mantala is print. Mantala. Sibya is broadcast. Broadcast on air. Oh. Dili na pwede mo iyon ka nga atong isibya sa mantalaan. Kaya dili ba ni mo ma-broadcast mga igala ang newspaper? Oh. Doon na siya dagang filter. Oh. In short, taas mga igalang proseso sa vetting. Sa broadcast, doon na kay news desk. Gikan sa reporter, ngari sa news desk, usa sa angkor. Uso ng vetting. Pagsuta og tinuod baka doon ni, validated ba ang impormasyon? Because there are 3 rules, matod pa, sa KBP. Maubo na po ko kamay. Matod pa sa kabisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, tulo ka rules. Una, pagkuha niyo sa impormasyon, you have to verify. Verify, number 1. Number 2, verify. Number 3, verify. Hilumos atong lungsod. Makadaghan mo na sutaon og unsa ka tinuod ang impormasyon nga imong nahimo. Unsaon man nimo? Pinaagi sa pagkonsulta, pagpangutana ngadtos mga tao nga adunay otoridad mismo. Ang mga persons in authorities kadto mismo, mao imo mga galang source of information. Dili kay mangutana kay impormasyon, makadungog ra ka mga igalang istorya tabi-tabi. Daghang mga tao istorya, makadungog ra ka, imong ipublikar. Imong isibya. Uy. Maritis tawag ana. Ha? Ang tawag ana maritis. Dili na mga igalang journalism. Because ang journalism agi na sa intensive verifying process. Oh. Kay ang napamaning kopya na sa nga manual. A journalist ko do, ha? Mortal sin ang masayop. Hilumos atong lungsod. Nakadaog ko inig premyo nga ballpen yan to. Oh. Pangutan na si kinsa ba to'y KBP President sa Manila. Oh. Nga question. Pwede bang masadyop ang usak ka journalist, ang usak ka reporter? Pwede bang masadyop? Ako naman ang isa sa di. Kaya lang isa, pwede! Nga naman. Tao rakunta, no? Nobody's perfect. Sadyop ka ni Sir Henrigan, yung perfector na daan. Oh, nobody's perfect. Tao rakunta, masadyop ta. Ako naman no, gitawag ko sa no. Diga. Duga sa no na ibot ng kurana, noy. Nga nung naman ka, ingon ko, no sir, nga naman. Tungkol kay ang iyong paghatag sa impormasyon, di ka agayng masadyop. Tinuod na, tao ta, masalay punta, doon na panahon nga masadyop ta. Oh, kapila kong masadyop. Oh. Apan, kinahanglan nga dili gadud masadyop ang reporter. Hilumos atong lungsod. Kay once nga masayop mga galang impormasyon nga imong gihatag sa public, magkagobot ang tanan.
Sadyop man imo impormasyon. Di man mao imong ibaw. Di man mao imong balita. Sadyop man magkagubo ta. Unang kinahanglan dili masadyop ang reporter. Pero kay tao malita. Oh. Masalay po man tao. The moment nga masadyop ka, you have to rectify the information giving out to the public as soon as possible. Hilungos atong lungsod. Sa gayon nga nagikurihan ka, sa gayon nga nasayod ka na nga sayop di ay, nasayop di ka, imo ang konon ang sayop, imong kurihan ang sayop. In that way, mo na ang pag-mitigate mga galas sa sayop nga nahimo sa usa ka reporter, trabaho nga dili angay masayop. Ingon ang Tagalog nga basbayno pamantingal ito ang kining taga-Bumbo Radio sa una nga na presidente sa KBP. Iya sa parang nakatanong ka. Agaw wala mga to, timong-timbang wala mga to. Oh. Wah, sip unon pa ko to ka reporter, sip unon pa ko reporter. 2007. Oh, 2007. Mura ko nung nakatunong ko no ko. Aray! Tinood bitaw? Ha? Mao ni mga gala ang disiplina, ethics o standard nga gisunod sa media. Kanang ilang giingon mainstream media. Kay lagi karon hing ato mga tungig kalawat lagi kuno nga dili katuohan ang mga radyo og TV. Ha? Kay di ana kuno hinggawas ng tinuod sa social media. Well, kining mga tawana, wa ni mga galay mga disiplina ang gisunod. Suma, be. Pila na kay gayon na pamatud-an nga dili tinuod ang ilang gipangsulti. Unsa man nitabo? Hingbaing ra ang dagway ining mga kanahan. Hingbaing ra. Why silot? Wa tanan. Ano murag wa? Passing ra ba? Og sadyop ka ito da, sadyop. Istorya na kaga. Oh, kini bang pinilusupong istorya ba? Oh. Pasasok ka ng kabaw patiil? Pero wa ka makatungkad og unsa na mga gala kadako ang danyos nga imong nahimo. Labi na karong mga panahon na sa ato mga galang henerasyon nga nagsamuta mga galang kabahin-bahin gumikas politika. Tungod ini mga gibambayaran, kining gibambayaran. They do not mind magtinigbasay ta dinhi. Ha? Di nila igbali og magkabitas-bitas ning Pilipinas. Tugay ilang mga galang giuna-una na kwarta. Mas dako mga gala ang bayad ining mga tawhana. Depende sila mga followers. On the ani nagsugod, ilang idipinsa ilang kagalingon nga I posted it. It is my opinion. Kana gadud. It is my opinion. Freedom of speech. Nga katabang usa bisag namalikas na ang freedom of speech dili na absolute. Ha? There is no such thing as absolute freedom. Because the right of one ends when the right of the other begins. Di na pwede nga mulapas ka mga higala sa katungod sa pikas noon kay na kay kagawasan. No, dili. There is no such thing as absolute right. Ha? Doon ay limitasyon. Matod palagi itong usan. Lami sa pauhunoy. Kalalay ko na inala ba? Ha? Kanyang pagpabalikas. Oh. That is how she feels kuno. Expression. O the public officials kuno should not be on yung skin. Tinooda. Ha? Tinooda. Doon ay desisyon mga galang Korte Suprema niya na. Ha? Nga public officials should not be onion skin to criticism. But let us define criticism. Ang criticism must maintain the level mga gala of high regard sa imong trabaho as a public official. Pero when you try to defame the person using profane language, ana na diya mo sod ag balaod nga libel. Libel. Og mo ingon ta nga ahaw nang
katungod ng pagsulti, freedom of speech. Yes, there is freedom of speech. However, you do not also have the right to defame an individual. Natay kita og libel, karon cyber libel. Oral defamation. Kana slander. Kana ang kuan gyud ang ugat tanan kini upat nga mga krimen, malis. Hilumos atong Malis. lungsod. Ang imo bang pagtulisok sa tao dili na maglimit mga sa iyang capacity sa iyang pagka-public official, but rather doon na kay malis, daot ay intensyon sa pagdaot niya sa iyang reputasyon. Kaya ang libel, ingon mo ito nga, malicious imputation of a crime, defect, vice, or sakit, or to blacken, excuse me, gamay, or to blacken the identity of one who is dead. Mo na libel. Whether tinuod na o dili na matter. Nga naman, as long as there is malice sa imong pagsulti, ana, sa imong katuyuan sa pagsulti, ana, libel na. Samot ng imong balikason. Nagdinigong-digong, mampukod-mukod. Sakti lang ito digong, kaya naman to'y immunity from suit. Presidente ko to. Why kaso tagdolan to? Presidente man, immune from suit. Ang mga vlogger nagkadigong-digong. Kabantay mo. Yes, it is their opinion. But they are presenting their opinion as the truth or as facts or as news. Ang presentation ba? Ang presentation magagala sa ilang gisabwag ilang gipublikar, ilang gipost. They present it as news. Dili as mere opinion. Mo na gitawag na magagala sa una sa Bomboradyo pa ko. Inam gamay. Sa Bomboradyo pa ko, mo na gitawag sa una na namalas Miriam, makasulti mo na Miriam. Ayaw lagi butangi og opinion ng imong pagsuwat sa balita. Dili na opinionated news. There's no such thing as opinionated news, because when you say news as it is. Hardcore news. It is the event that unfolds. Ug unsay nahitabo, mao na news. Dili kay unsay nas imong hunahuna, unsay imong gibati. Kaliman ka katong lamang usa, katong nangangkot nga journalist kuno siya. Journalist na hindi ka maumangutana sa mga saktong otoridad. Og sige sunod pa, matod pa nila. That is the way how I feel. Yun yung nasa loob-loob ko. As a supporter, masakit din sa akin. Yun yung nasa loob ko. Well, purbida no. Nangangko ka journalist, kasi tutlo ni mo anak, kaya hula to soon, be. Because if you are a journalist, whether nag-uul ka niya o nalipay, it doesn't matter. Because ang imong trabaho, you have to present facts as it is. Regardless of how you feel it. Regardless of how you feel. Kaya usay lamot in taon sa mga tao, mga nagsakit imong dugan. Dili nila news ug imo na mga galang apilan sa imong mga ibati. Lugar magdepende day mga galang ang balita, magdepende day sa imong mood anang adlaw. No. Dili. Tungod kay ang mga nahitabo dili maotro. Tungod lamang sa imong gibati. And you are there as a journalist. Ako journalist ba ko kanyanto? Karon di man ko journalist. As a journalist, you have to be there as a third person.
third party observer ra ka. Maobita lang dunay madisgrasya. Kita magod mong reporter mga higalang mga muganoy-ganoy anang naong napangos. Kita magod mong reporter mga higalang mutamang og pasan anang mga napangos. Because you are there as a third person, wa kay labot sa istorya. Naara ka diha paghatod sa mga panghitabo. Di ka makapil-apil. Muunay usa ka journalist. Ganing karon kay gisugdan po ning utro sa uban, ha? Kanami tang tulong muna bago balita. You cease to become a journalist, kano man? Unsa man yung balita mga igala lang hingapil ka naman. Example ha sa mga moapil. Nay usa ka reporter kanyan to. Oh, bata wala, kuan pa ni 2006 mo tingala ni. Hitabo. Oh, sip unon pa kanso ko ini. Kapag reporter. Ini lagi mo suod ba mga igala sa ang kanang litra kadto nga media pungot ko minaw na Cebu sa una. Media ko, pasud lang ko, media ko. Labi ako kadto duklon oy. Ha? Lami ito duklon. Imong gihimong tsapa ang imong pagka-media. Just to gain access. Aron nga doon na kay sa umang opisina VIP treatment. Kaya lagi media ka. Mao ni ang typical mga igala nga mga media nga mga juay na mabuta din sa una din sa ato sa Hilongos na mga gikag media Cebu mga ni ako ba mauwaw ko nga kaila mo ko na mauwaw ko para nila gano man di magula trabaho ita media kanang interviewon ka sa pangasuan kang korta hindi oy huwag ka sinta ko kasuya na wala, amor pa. Bisa pa tuliyon ko rin yung kontrol ka na doon. Pero magpasumangil ka na interview. Human mga sa kwartay ka, human. Dili na mauoy. Ug mauna, di na mau. Ay, kanang mga tawanan, kanang mga reporter, naara na sila suhol. Once manggod nga, bayran ka sa imong gi-interview, ang mo gawas nga istorya, pabor ka ni sa gibayran ko ka. Di ka kanisa duklor, makita mo otro. O balita, negatibo para nisa. Di ba niya, ang balita nga mga gala nga objective, mahimong negatibo sa usa, mahimong positibo sa usa. Dipindi rin asa kapuha. Mao lagi na dili pwede nga mudawat ka gikan ining mga gibang interview nimo. Gikan sa imong mga news source. Nga naman, mabayas naman ka. Ang di ka mudapig nga gibayran kog kagod. Mao na diya. Sa ABS kanyan to. Gamay lamang balita, gamay lamang a slight rumor nga ikaw ni dawat ka bisa pag kindi kikas mayor. Tinuod. More pa. Kana dito boy ni. Kau ba na mo sa una? Ni dawat. Wa magadzo. Gitagaan ra, gitaga gift. Gift. Kaya amigo man sila. Hatag. Kini mga reporter kayo man si malilong ini. Naabot bitaw na supervisor na mo. Naabot sa supervisor. News desk ba? News director. Naabot. Pangutana. Tinood ni. Ngayon naman ni istorya ha. Ngayon di man ni mo gawas ni istorya ha o wa ni sa gamay kamaturan. So tinood ni dili. Insa, tinood sir, gitagaan mo ko sir, wa mo ko mga adyo. Pagkaugma na doon, namutos. Pagkaugma na doon, namutos. Inana. Ha? Inana ka istrikto mga igala ang kining legitimate nga mga news outfit. Ha? Nga naman, di ka pwede mo dawat o mga any gift gikan sa imong mga news source. Bisan mag amigo na kasumong tinuoda.
Amigo na kadto mo. Magtinagay mo regalo, oh. Pero mo abot sa mga news director, abot sa mga supervisor, abot sa mga manager. Football mo sigurado. Oh. Wa po na may tabo na ho, ha. Dili to ako, ha. Sabi, ano? Kana. Tungod kay once ka mo dawat ka, bisa pa nangadyo ka mga galawa, ni dawat ka ba, ang imong kabubuton tuan na dito. Tainted ka na. Dili nagka-objective in delivering facts, in delivering news. Kayo tend to cling on the other side. Kay, migo na makadyo mo. Tagaan, kung regalo. Oh, in that case, cellphone ba tingali ito? Basta pag-confirmar mga galahin dawat siya. Isang justification, wak ko mga ado, sir. Wak, gani ko mo sulti niya kinahanglan kong cellphone. Gitagaan ako din siya. Kaya nakahibaw sa mga kumang reporter nga isnat sa ko cellphone. Gitagaan ko sa mga kaugma. Pero wak ko mga ado. Ang iulit ni sir. Ansa lamang daw. Steady ka lang. Pagkaugma, namutos. Football! Inana. Untay may kumpuran ni mga vlogger nga. Bisa ba kung saan mo kurihir? Mura ba? Labaw pas mga abogado. Liman ka. It is my right. High right. You have the right to express, but you do not have the right to defame. Mina amigong partner. Uy, alam sila. Adios. Adios. Tayo ko panahon. Ay, gibugaw na mo din karo mo kita na. Titing Jim Mawik kasi nilyo. Agaw kami kong partner gikan sa Afrika. Ay, nagkuna ko sa mga gagmay. Gibugaw naman kong clean na kalibod ka. Kuat. Tingkulado kalibod. Bugaw na ko. Uy, alas o. Nakikila magtiting. Siging titing. Titing. Kung na nagkaon, wala titing. Matay ka pa rin. Ugman na po na. Pag ang puta mamawa na niya kung ano yung ubo ko. Tao. Ito rin na istorya tayo. Bubuhaw ka ito. Tingog. I love you, Ting. Oh, may kaon. I love you na. Kung may kaon, why titing? Tangan, sige mo kalma ilang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Tangan, sa tuminanggaon, manggihon na og yung mga baga samahan sa lungsod sa Ilocos. Vice Mayor Albert Pintong Villahermosa. Tangan, sa tumbutan niya mga sa lungsod sa Ilocos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo paskalagat kanina, ang inyong amigo ka, why paglubas? Ang inyong amigong bungoto nung apsugol. Nansi Montira ko biyo manamili itong moingon. Ang katarong kong ang kangayan, makabiling idlas. Kana ko nili pangitaon sa katawhan. Ato na Pinoy! Kaya salamat sa pagtubay! Ato na sila! Matugod mo rin ng Hilongos! Sorhay! Hilungos, atong lungsod. Bodies of water on our daily street.